Pinapanood mo ang video na ito sa mismong sandaling ito at maaaring hindi mo alam pero may tunay na posibilidad na may isang bagay na tahimik na lumalaki sa loob ng iyong katawan ng walang malinaw na senyales, walang matinding sakit, walang halatang babala na magtutulak. Sao agad na magpatingin sa doktor at ang pinakamasama ay habang tumatagal, lalong nagiging mahirap itong lutasin. Hindi ito drama. Ito ang paulit-ulit na ipinapakita ng mga medikal na datos. Ang cancer sa prostate ay isa sa mga pinakakaraniwang uri sa mga lalaking higit 60 taong gulang at mayroon itong mapanlinlang na katangian na kakaunti ang tahasang pinag-uusapan. Doon ay lumalaki ng tahimik. Hindi ito sumisigaw, ito ay bumbulong. At karamihan sa mga lalaki ay hindi marunong makinig sa bulong na ito dahil walang nagturo sa kanila kung ano ang dapat pakinggan. Bago mo isara ang video na ito na iniisip mong hindi ito para sa'yo, kailangan kong manatili ka hanggang dulo dahil ang mga senyales na ipapakita ko ngayon ay eksaktong mga bagay na mukhang walang kabuluhan, parang tanda ng pagtanda pansamantala lamang. Ngunit maaaring siyang babala na magbabago ng lahat. Kung nakatulong sa iyo ang content na ito, paki-like na ngayon at mag-subscribe sa channel dahil bawat linggo ay may ganitong impormasyon na makapagbibigay sa iyo ng higit na kapanatagan tungkol sa iyong kalusugan. Maraming nagsasabi na ang panonood ng mga ganitong video ang nagtulak sa kanila upang tuluyang magpatingin sa doktor sa tamang oras. Maaaring ikaw na ang susunod. Ako si Dr. Rose Padilla at matagal na akong nagtatrabaho sa larangan ng preventive health para sa kalalakihan. Nakikita ko ang mga lalaking dumarating sa advanced na yugto ng mga sakit na sana ay mas madaling nagamot kung natukoy ng maaga. Hindi dahil ang mga lalaking ito ay pabaya o irresponsable, kundi dahil walang naglaan ng oras upang ipaliwanag sa kanila ng wasto kung ano ang dapat bantayan. Kaya iyan ang gagawin ko ngayon. Ilalako ang 6 na tahimik na senyales ng cancer sa prostate na madalas baliwalain ng mga lalaking higit 60 taong gulang at ipapaliwanag ko ang bawat isa sa simpleng paraan tulad ng pagpapaliwanag ko sa isang bata dahil ang kalusugan ay hindi kailangang maging komplikado upang seryosohin. Ang inunang senyales ay ang pagbabago sa paraan ng paghihi. Isipin mo ang isang lumang gripo na dati ay malakas ang buga. Ngayon ay mahina na lamang ang tulo. Ganyan eksaktong inilalarawan ng maraming lalaki ang nangyayari sa kanila. Humihina ang tulo ng ihi. Mas tumatagal bago makapagsimula. Minsan ay tumitigil sa gitna at magsisimula muli. Karamihan ay iniisip na ito ay normal sa pagtanda at hindi pinapansin. At maaaring ito nga ay ibang bagay tulad ng benign enlargement ng prostate. Pero maaari rin itong senyales ng mas malubhang karamdaman. Ang problema kung hindi susuriin hindi mo malalaman, ang gripo ay maaaring barado sa loob at ikaw ay nakatanga lamang binabalewala ito. Ang spa, pangalawang senyales ay ang matinding paghihi lalo na sa gabi. Hihiga ka matutulog. Magigising dahil sa gustong umihi. Ihi, babalik sa kama. Matutulog muli, magigising na naman. Ito ay nangyayari 2, 3, 4 na beses sa isang gabi. Maraming lalaki ang nag-aakala na ito ay dahil lamang sa panghihina ng pantog dahil sa edad na normal tumanda ng ganito. Hindi ito normal. Ang normal ay ang pagtulog ng buong gabi o magising ng hindi hihigit sa isang beses. Kapag ito ay naging pangaraw-araw na karanasan, maaaring nagpapadala na ng mahalagang mensahe ang prostate na hindi mo dapat balwalain. Ang pangatlong senyales ay ang dugo sa ihi o sa semilya. Ito ay alam ng karamihan na senyales ng babala. Pero magugulat ka kung ilang lalaki ang nakakita nito minsan na takot, naghintay na mawala at walang ginawa. Ang dugo sa mga ganitong labas ng katawan ay hindi kailanman normal, hindi kailanman. Maaring may iba't ibang sanhi. Ang ilan ay hindi gaanong malala, pero lahat ay nangangailangan ng medical na pagsusuri. Kung nakakita ka ng dugo at hindi pa pumunta sa doktor, ito na ang oras upang itigil ang lahat at pumunta na. Hindi bukas, ngayon na. Ang 4 na senyales ay ang pananakit ng likod, balakang o pelvic area na hindi nawawala. Dito nakatago ang isa sa pinakamalaking pagkakamali. Ang lalaking higit 60 ang nakakaramdam ng pananakit ng likod at inisip ito ay dahil sa kutson, sa postura sa mabibigat. Natrabaho noon sa pagtanda at maaring totoo naman ang lahat ng yan. Pero kapag lumalala na ang cancer sa prostate, maaari itong kumalat sa mga kalapit na buto tulad ng gulugod, balakang at buto ng pelvis. At ang pananakit ng buto na ito ay madalas na unang lumilitaw. Hindi matinding sakit,
Ngunit patuloy na pananakit, bumabalik-balik na hindi tuluyang nawawala kahit sa karaniwang gamot. Kung mayroon kang ganitong uri ng pananakit, ng ilang linggo o buwan na walang malinaw na dahilan, kailangan itong masusing suriin agad. Ang mapanglimang senyales ay ang erectile dysfunction o pagbabago sa sexual na function. Maraming lalaki ang itinuturing itong personal na usapin. Isang bagay na dapat itago, lutasin ng tahimik o tanggapin na lamang bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit ang prostate ay malapit sa mga ugat na kumokontrol sa sexual na function ng lalaki. Kapag may mali sa rehiyong ito, maaaring maapektuhan ang function na iyon. Hindi ko sinasabing lahat ng erectile dysfunction ay cancer. Malayo roon. Sinasabi ko na kapag ang pagbabagong ito ay biglang nangyari ng walang malinaw, na dahilan kasabay ng iba pang senyales sa listahang ito nararapat, itong bigyang pansin ng doktor hindi ng kahihiyan. Ang pangim na senyales ay ang pinakatahimik sa lahat. Ang kawalan ng sintomas. Kakaiba pakinggan pero totoo. Karamihan sa mga kaso ng cancer sa prostate sa maagang yugto ay walang dulot na anumang bagay na maaaring mapansin ng lalaki ng mag-isa. Walang sakit, walang halatang pagbabago, walang malinaw na senyales. Ito mismo ang dahilan kaya mayroong PSA test, isang simpleng pagsusuri ng dugo at ang rectal exam na maraming lalaki ang umiiwas dahil sa hiya. Pero maaaring makapagligtas ng buhay. Ang mga lalaking higit 50 taong gulang o higit 4 kung may family history ay kailangang magpasuri ng regular hindi. Kapag may lumitaw na sintomas, bago pa mangyari iyon dahil kapag lumitaw na ang sintomas minsan ay mas malaki na ang tumor kaysa sa nararapat at tungkol nga sa family history, ito ay napakahalaga. Kung ang iyong ama, kapatid o malapit na kamag-anak ay nagkaroon ng cancer sa prostate, mas mataas ang iyong panganib. Hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ka. Ibig sabihin, kailangan mong mag-monitor ng mas maingat at mas madalas kaysa karaniwan. Ang pakikipag-usap tungkol dito sa iyong doktor ay ang unang hakbang. Nais kong linawin ang isang bagay bago ako magtapos. Ang paglalahad ng mga senyales na ito ay hindi upang takutin ka at paralisahin ka sa takot. Ito ay upang bigyan ka ng kapangyarihan. Ang impormasyon ay kapangyarihan. Ang isang lalaking marunong tumingin ng mga dapat bantayan at pupunta sa doktor sa tamang oras ay may mas mataas na tsansa ng epektibong paggamot kumpara sa naghintay hanggang sa hindi na makayanan ng sakit. Ang cancer sa prostate kapag naagapan ng maaga ay may mataas na rate ng tagumpay sa paggamot. Ngunit ang maagang pagtuklas ay nakasalalay sa iyo. Nakasalalay sa hindi pagbaliwala sa mga senyales. Nakasalalay sa paglampas sa hiya o pagtanggiso at paggawa ng kinakailangang eksaminasyon. Kung ikaw ay higit taong gulang at hindi ka nagpa-prostate exam sa nakalipas na 12 buwan, iyan ang iyong misyon ngayong linggong ito. Magpatingin sa doktor, magpasuri, alagaan ang iyong kalusugan ng may parehong kaseryosohan sa pag-aalaga mo sa iba mong responsibilidad sa buhay. Karapat-dapat kang maging malusog, karapat-dapat ng iyong pamilya na ikaw ay naririto at malusog para sa mas mahabang panahon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito kahit sa anong paraan, i-click ang like ngayon dahil ang simpleng kilos na ito ay makakatulong upang maabot ng content na ito ang mas maraming lalaking nangangailangan marinig. Ito at mag-subscribe sa channel dahil ang paghahatid ng seryosong impormasyong pangkalusugan sa madaling paraan bawat linggo ay ang aking panata para sa iyo. Siyang pagkakaroon ng channel na ito na nakasave ay maaaring magpaalala sa na bumalik kung kailangan mo ng mahalagang gabay at iwanan dito sa mga komento kung saan ka nanonood ng video na ito ang iyong lungsod o bansa. Dahil nakakataba ng puso na makitang ang babalang, ito ay di umabot sa mga tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga lalaki at pamilyang nagmamalasakit sa kalusugan, nagmamahal sa buhay, hanggang sa susunod na video. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili.